So, yun know, bali, always tayong nagpuntang Ashwilakov. Tapos marami na nga napuntahang mga lugar. Pero syempre, every time na, every uwi, every lipad, paalis, pabalik ng Davao, talagang makikita ho natin talaga itong si Ashwilakov. Isa talaga sa may pinaka most promising area sa Davao City na magbibigay talaga ng additional view sa lugar natin. When it comes to skyline and skyscrapers, actually wala siyang pila na siya ka floor? Ha? 21? So lang siya, high-rise building. Dili pa siya ma-considered as skyscraper. Pero syempre, the description ho tayo para sa mga nagtatanong dyan. Curious, no? Ako naman, lagi ko naman itong nababasa sa Wikipedia. Pero syempre, nakalimutan ho natin. Kumbaga parang preview, parang review na lang, no? Looking back, tawag dyan. So, Ashwilakov. Bali, di ba, ang lagi kong nababasa dyan sa mga nagko-comment ng mga taga-Davao, aabangan daw talaga yung Sonto Rise na Davao Global Township located along Matina sa may Una subdivision area, basta Matina, kasi napakalaki daw talaga niyan. Like parang sinasabi lagi na parang magiging Bonifacio Global Taguig or BGC alike, no? Kumbaga parang BGC of the South. Parang naisip ko, parang napakalaki naman ng BGC. BGC is, hindi ko makakalimutan yan, talagang nasa 350 hectares. So, ang laki nun. 350 hectares ang BGC, kasama na yung mga McKinley Hill, di ba? Yan, yung mga sa Mega World, yung sa may McKinley, ang tawag dito, yung Venice Shopping Mall ba yun? Basta Venice Grand Canal. Anyway, so balik tayo dito sa may Ashwilakov. So, tininan ko, sino nga ba talaga? Bakit hindi nasasabing mas malaki or mas aabangan si Ashwilakov, Sonto Rise na Ashwilakov, na kung titingnan ho natin, kita nyo naman, yan, nasa video ho natin, meron tayo nakikitang mga transparent parang ng mga gusali, parang propose or plans ng mga gusali. So yan sila is Sonto materialize pa lang yan. Ibig sabihin ng transparent, parang hindi pa sila nabuo, no? Hindi pa sila nagkakaroon ng parang groundbreaking or something, ano ba tawag dyan. Basta ito, materialize na siya ngayon. Itong si Ashwilakov Residences. So ito si Park Shore, pero hindi pa to gawa. Kumbaga under construction to siya ngayon. Tapos ito na yung gawa na, like itong isang building, isang tower na to ay na talaga siya. As of this moment, may nakatira na talaga, may natutulog na dyan. Talagang na turnover na sa mga may-ari. So ito naman daw, ganun din, na-turnover na rin, sabi ni Kuyang Guardia, dito na naka-assign. Tapos ito siya yung kanilang parang boardwalk promenade, o ang tawag dyan, Aswila Promenade. Nakapag-standby na tayo dyan, nakapag-pahangin na tayo. Ang ganda ng lugar na to, so pwede nyo rin itong puntahan for free, walang bayad. Like umaga, punta na kayo dito, walang entrance fee. Open sila like alas 6, alas 5 ng umaga hanggang alas 6, hanggang alas 8. Di ano kung anong oras. Basta, pwede kayong pumasok dito. Basta dati, parang umabot kami ng mga alas 11, alas 10, alas 9. Pero syempre, hindi mo kayang mag-stand ng ng mga hanggang alas 9, alas 10 kasi sobrang init na ng araw. Although may mga kahoy din naman. Pero iba pag umaga kasi fresh yung hangin. Tapos makikita mo yung sunrise sa may Samal area. Ayun, so curious tayo. Bakit nga ba si si Davao Global Township lang ang sinasabi ng mga Davaoenyo na aabangan natin, no? Kasi meron na tayong parang BGC alike. So, sabi ko, BGC alike, parang wala ang layo. Ang layo na maging napakalayo ni Davao Global Township para maging BGC alike kasi siya ay lang pala, 23 hectares lang. Tingnan natin ha. So, how big is Davao Global Township? So, 23 hectare mixed use Davao Global Township. Former Matina Golf Course along MacArthur Highway on MacArthur Highway. So phase 1 is comprised of first residential development, the East Village, a commercial area and lifestyle mall, DGT City Center and Culture Center targeted to open 2024. So ibig sabihin siya parang parang BGC or mini BGC, pero wala natin sabihin mini BGC kasi pwede ito, no? Mini BGC, sige, tanggapin na natin yun. Okay na ako doon. Agree ako doon sa mga nasasabi na Sonto Rise ang BGC of the South, ang Davao Global Township. Pero, pag usaping lawak or land area, napakaliit lang talaga siya. Like, buntot lang talaga. Kahit nga sa isabutal ni BGC na 350 hectares ang layo. So, 23 hectares lang si Davao Global Township. So, ito, dihamak na mas malaki pa to, si Ashwilakov. Kasi meron siyang 25 hectare. Ayan, so what Ashwilakov has to offer. So meron siyang total land area is 25 hectare. Tapos ito siya, yan, simula. Ito yung highway, yan, daan. Yan. Mas maganda dito sa showroom.
itong highway, Arcastillo Street. Tapos daang Maharlika Highway, ito naman yung papuntang Lanang sa may GP Laurel. Tapos yan, entrance ka dito. So ito yung may mga ramen, nagtitinda ng mga ramen, tapos yung mga yellow cab, tapos ito naman siya yung Gaisano Mall, Gaisano Center, ano pa tawag diba? Basta Gaisano Grocery, Gaisano Center. Tapos ito naman yung kung saan tayo ngayon situated, no? Located. Tapos ito naman yung Indiran tent. So tapos gagawin daw tong gym daw talaga. Mas lalaki yan, tataasan pa siya. Okay, so yun yung kanyang mga part or meron dito ma-offer si Ashwila Cova. Tapos meron siyang ito si St. Luke's. So tama, no? Talagang kung meron tayong masasabing parang BGC sa Davao, ito siguro si Ashwila Cove kasi meron siyang St. Luke's. Di ba ang St. Luke's meron sa BGC? Anyway, land area nga is 25 hectares, mas malaki ng 3 hectares compare kay DGT or Davao Global Township ng 2 hectares kasi 23 versus 25. Sports hub. So asan kayong sports hub dito? So baka ito yun, no? Tapos ito siya mga commercial offices, mga shops at Ashwila establishments. Okay. Ilang ganda ng lugar na to dito. So as of this very moment, ang talagang na-materialize pa lang talaga na may enjoy na ho natin itong kanilang mga restaurants, coffee shop. Tapos ito, Gaisano Center. So, sino ba nga ba may-ari ng Ashwila Cove? Siyempre, alam na siguro nyo lahat yan. Ako, alam ko na rin, pero minsan ulit-ulitin natin para hindi makakalimutan. Ashwila Cove is siya, parang collaboration of Alcantara and Ayala. Kung si Davao Global Township is collaboration siya with Cebu Landmaster and Villabrille family. So, dito naman sa Ashwila Cove ay Alcantara group of companies and Ayala. So kung napapansin ho niyo sa aking mga skyline ng mga video, ng mga vlog, mga aerial shots sa Davao via eroplano, ang makikita lang ho talaga natin na napakalaki, no, na mga buildings. Or yung matatawag natin parang agaw pansin talaga is ito lang dalawa. Si Ashwila Cove Residences. Tapos yung natin, Lanang District, no, yung ating Dakudao Loop. Kung saan Davao Park District na 11 hectare as of this very moment, yun lang muna yung nila, no, talagang masasabing sure yun, 11 hectare, pero mas mag-i-expand pa yun kasi nabili na nga daw nila yung vacant lot area, vacant lot, no? Doon sa may unahan yung may daw, parang basakan ba, itong may tubigan. Anyway, tapos maliban doon yung ating Poblacion District or downtown area, yung sa Siem Recto, kung saan may kita ho natin yung si Tuoto, Peak Lane, sino yan? Si Vivaldi Residences, Avida Tower, tapos sino pa? Sa Marco Polo Hotel, Ateneo de Davao, no? Tapos makikita rin natin si Matina IT Park. Si Matina IT Park kapag nasa aeroplano ka, di mo sa makikita kasi parang nasa overhead ka ni Matina IT Park. Kaya di mo siya mapapansin. Si SM Lanang, SM Ecoland, makikita mo siya. Pero ito siya, pag the moment na maglalanding ka na sa runway sa Davao International Airport, ito lang makikita talaga dalawa. So ibig sabihin yan, the moment na itong mga gusali na to, ito to, mamaterialize na yan sila. Di ba? Magiging na yan sila. Agaw attention, agaw pansin. So isa yan sa pinaka most awaited moment ho talaga natin na lumipad at maglanding dahil sa karitong tanawin. Ganda, ang dami nito. 25 hectares, Ashwila Cove by Alcantara and Ayala. Di ba? Ang ganda kaya rito. Laki, no? So 25 hectares, mas malawak siya kumpara kay Davao Global Township. So it's 23 hectare. Okay, so sa mga taga Cebu, syempre parang nakapunta na kayo ng Davao pero wala kayong time para mag-ikot dito sa mga under construction na or under development or under construction na mga business parks and business districts dito sa Davao. So, yun na lang. Bali, bigyan ko na yun ng insights kung gaano kalawak itong si Ashwila Cove ng Davao City. So, meron ho itong total land area of 25 hectare. Ibig sabihin nun, puntahan nyo na lang si Mactan New Town by Mega World na meron siyang 33 hectare or 32 hectare, di ba, sa may Lapu-Lapu City. So, parang gano'n, almost nangangalahati, lampas kalahati ang kanyang size. Tapos sa mga taga Iloilo naman, syempre makikita nyo tong nakikita nyo kanina sa di ba, sa parang planning, sa drawing, sa sketch, nasa siya,
Parang buntot lang. Ilang hectares ba si Mega World? Lawak 72 hectare. So parang ano siya. O, parang buntot lang, no? 72 hectares, tapos dito 25 hectares, parang ganun lang. Konti lang talaga yung pinagkaiba. Pero sige lang, basta sa Davao City talaga, napakalawak. Alam naman na, hindi na yan talaga lingid sa inyong kaalaman na Davao City is the biggest city in the Philippines in terms of land area. Kaya ang aming mga business districts ho rito ay kalat, no? Uulitin ko, meron ho kaming Davao Global Township, Sonto Rise, tapos meron ho kami dito sa Ashwila Cove, meron ho kaming Dako Daw Loop, yun na nga, yung Isimla ng Premier and Mega World, no? Or Davao Park District. Tapos meron kaming damo sa land, syempre, no? Seawind, hindi pala, condominium na pala yun sa Seawind. So, sa Mamay Road, no? Isama na natin yan, parang business parks in business districts, IT park. Tapos, saan pa ba? Pero no, kalat-kalat talaga, sobrang hindi siya, kung intact lang talaga sana ang mga business parks dito sa Davao, maaring meron kaming dito, business park na kasing laki or mas malaki pa kay tawag nito Davao Global Township. Kay Bonifacio Global BGC, Bonifacio Global City of Taguig. Ganda, no?